Panahon sa NPA sir kami diri ang kiniawak barangay gid pulag gid siya sa mapa sa Armed Forces. Walay mga investigative sulod tungod kay mahadlok sa mga NPA. Ang tinuod 1995 to 1997, 2000 masa na mitanan ang among kasaysayan din masa na gyud sir. Dire sa Talambato kay wala man tayo mahimo kung musupag tao. Patyon man ta sir, no? Pag-abot na mo dito sir, ang among tropa nga isa kay paglampas mo sa may sentros barangay Asbang. Ang isa na mo katropa ni advice nga maglakaw lang mi. Magbaba lang mi kay ang ingon niya, sir, baba tayo sir, lakad lang tayo sir kasi delikado. Ambo site yung sa natin sir, gilid. 3 times nagsulti ang tong senior na mo nga isa nga magbaba lang mi, pero siguro wa kadungog ang among opisyal mo to nagpadayon lang. Pag-abot sa unahan nagikan sa may mga 500 meters gikan sa barangay dito na pagbomba sa taas dire gito kato mga samaron dire gito nakagi. Wow. Actually mga civilian kami itabang may og safety sa mga katong samaran mga puyos sa tinai ang uban dugo mo gawas dire. Kami ginagisyo pasakay og motor para maluwas lang. Mag-remind ni sa taga-Asbang, sa taga-Kulod Sabak o taga-Matanaw nga kiniday ang among area usa kini ka dakong gubot nga area before. This is Channel Voice. We listen, we tell, we inspire. This is IW. In 1995 naabot ang NPA. 1995 naabot yun sila dire kining lugar. Kaya nadungog na mong NPA mga line of 8 sa North Cotabato. Pero pag 1995 abot yun ang NPA din. Ang unang commander na abot dito si Commander Bobong. Diha na nagsugod ang among kasaysayan. Sa unang mga panahon sa wala pang NPA, yahay kay mong panginabuhi. Kay bisan usa nga lasang nga adto mi magkuan mi ana magtrabaho, walay mo control. Pero pag abot sa NPA, gi-control mi ka dili mo pwede mag ana sa lasang, dili mo pwede magkaingin, yo. Dili po mo pwede sige pababa dito kay mga gitawag mi og mga intelligent daw kay ang NPA nagpundo na sa area. Sa una sir, kay duol man may sentro. Batong paspas ang bomba diri sa una ang kasaysayan na. Paspas ang bomba ana kana mga stock mortar kagikan sa bangka labot basa lagi kana bukira. Tingala ta nga walay NPA nga bada. Walay NPA nga may kay naa sila sulod sila sa langom sir. So naamay di agi kita bukid ka tabangin to kay naapay nang kayog tabang. So disaka mi dito kutob nga lang may reservoir dia. Tabang nga sniper to mas sa taas tirahan pabutan may mo to dibalik mi sa agi. Mo to kuan dito na nagdugo da kuan ba kaning sa tawagan ni hemorrhage na. And namatay. Namatay ang uban. Mahigpit ang seguridad ngayon sa Davao Region, partikular sa Davao del Sur, kung saan naganap ang pag-atake ng rebelding grupo kanina. Namatay ang 7 sundalo at 2 pulis sa madugong insidente. Unang nilusob ng higit 100 armadong lalaki ang Matanaw Municipal Police Station kaninang madaling araw. Makipatuloy pa rin ang clearing operations ng 39th Infantry Battalion sa encounter site sa Barangay Asbang, Matanaw, Davao del Sur ngayong araw. Nagtayo na rin doon ng temporaryong kampo ang militar. Nakarecover din sila ng 2 landmine na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga rebelde. The 11 troopers wounded in the NPA's first improvised explosive device attack in Sitio Balutakay, Managa Town yesterday, 11:18 a.m.
dito na ako nakita kong kauban nga wasak na, patay na. Nya, kung kabats isa, tapos senior na mga duwa. Kung tapad ako sa tatlo ka buok, puro patal jud. Pero ang uban sir sa ospital na namatay. Gustong opisyal na mo dito po namatay sa sa ospital. Nadala po siya dito. Pati tong uban nga tong Muslim na mga kauban. Igor ginakaabot sa ospital. Napakalaking bagay ang isang commemoration ng gaya ng buhato na to diya sa Matanao. Unang-una, atong ma-remember ang kabayanihan na gihatag sa atong mga kauban before nga nagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi. Dili lang usa kundi 7 ug sa tanan pang mga nangamatay diya nga banda. Dili lang naman kato nga mga nahitabo 2014 ug napay siguro nga mga nahitabo diya nga daghang nangamatay. Yung sa Asbang, ay pinatayo kami doon na detachment sa armies. Tapos sabi ng mga tao na baka kan harassing tadintan, sir. So iniwan ng army, tapos yun na nga sinunog yung detachment na pinagawa namin. For me, I am not really from Matanao, pero I am kanang very positive na kini na Peace Memorial will somehow always remind us na mas maayo kung peaceful ang ato ang lugar kaysa kanang kaysa sa gubot. So eventually, since nisulod na si tourism, I think mo-follow na po ng atong economic development. Kini sir, ang mahimong kuan ani sa ila, murag reminder pud ni sa ilaha kay sa pagkataas sa pagkadugay nga panahon katulang siguro mga 2021 nga ang ato din nahimutang ina-sustainment phase diri sa atong kampanya diri sa 39IB. Sustainment meaning for the past 3 years wala na tay nakita na mga inkwentro, mga sighting sa atong kalaban diya, particularly sa Asbang, kay sila na surrender na. Ang ilang notable commander diya si Borjak nagbaba na. Gikan pag surrender nako, kalambigit sa ako ang mga kaso, kana pa man gid ang isa sa mga nakapahikot nako na ako'y kaso. Noon ginatabangan ko sa Army, sa PNP o sa PLGO na unsaon mahuman nga mga kaso. Gamay na lay nangabilin, naanalay 4 na lang to 5 ka kaso ang nabilin nato nga kaso. Out of 20. Unsa ni nga mga kaso, murder cases? Multiple murder, homicide, arson. All right. Mga attempted murder, frustrated murder, mga nana. Sa part ng mga former rebels, ma'am, kami katong sa nangagi nga mga experience. Ako wala man jud ko sa ambush, pero siyempre naamanta sa commander nga level sa mga planning, regional operation command ng level sa pagplanning adto, ma'am and sir. No, dili to kuwado gito kanang murag amo alang nga disenyo. No, atakihon na mo ang police station, kati na mo ang police station para muriyak ang Philippine Army. O motong na wag malikayan nato ang mga panghitabo. Munang kami sa moang bahin, ma'am and sir, taas ang amo yung proseso, no, nga kanang giagihan aron talikdan namo ang amo ang mga kanhing ideolohiya nga bubalik sa sabakan sa gobyerno tungod kay naa dinhi ang kanang kaluwasan natong tanan para wala na madagdag pa nga susama ani nga mga paghitabo. Kami nagpasalamat usab, no, sa gobyerno nga ang gobyerno mas nakita na mo og hayag ba nga ang direksyon nato isa lang, o nakita sab namo ang paningkamot sa tanan, no, sa national hangtod sa PLGO ug sa LGO nga unsaon pundaron ang ato ang komunidad pinaagi sa
sa demokratikong pamaagi sa pagpahapsay no sa kalinaw mo nang pasalamat gid mi tungod sa gipakita sa gobyerno anam-anam nga na-transforma nga mo ang ideolohiya o among gisalikway ang among mga prinsipyo nga among ginapaasdam. Kami nga mga former rebels sa Davao del Sur, nagapaningkamot mi kung nagapaningkamot si PLGU, si LGU Matanaw, kami nga mga former rebels din sa Davao del Sur, maningkamot mi sa mo ang papel sa unsaon dili na makarecover ang CPP-NPA din sa atong probinsya alang sa malahotayon nga paglambo din sa atong probinsya. Kana lang daghang salamat o mabuhay ang mga martir sa gobyerno sa Pilipinas. Gusto jud namo diri sa amo ang sa pamilyang Minggong magkahiusa jud aron makabuot nato ang kalambuan ilabi na sa barangay Asbang ug sa Matanaw kinatibuk-an siya sa Davao del Sur atong paningkamutan mga kauban nako ginahangdan magiusa ta ang ako ang hangyo jud sa tanan tribal chieftain Sir-Sirhing maningkamot jud ta nga masulbad unsay mga problema nato diri. Balipayon kaayo ko gikan ganina, excited kaayo ko kay tungod. Ug wala pa ang Ginoo dili ta maingon ani. Daghan kayong salamat sa tanan nga mga EFP, sa mga PNP ug sa ato ang municipal mayor. Ug daghan kayong salamat. We in the Davao del Sur Police Provincial Office, together with our partners in local government and other sectors, are committed to safeguarding this hard-earned peace. The journey we are on is not an easy one, but through solidarity and the collective efforts of our communities, we continue to make significant strides towards a more secure and peaceful province. So ang turismo po ay hindi lang po para sa mga opisyales, para po ito sa ating lahat. Because all of us can benefit to tourism. Gaya nga po ng sinabi kanina at mga nakita po ninyo sa video kung ano po yung epekto ng turismo, definitely it's about livelihood. Kahit kaunti po yung natatanggap ninyo in a form of fees or maybe service fees, but at least it can help you sustain your life and livelihood po dito sa lugar na ito. Sa mensahe nga gihatag ni Billy, no, alias Commander Borjak, gusto lang ako suportahan tong giingon niya, no. Unya, gusto po nako o nagpasalamat po ko sa iya mga pulong nga siya nangayo o pasaylo sa tanang biktima. Dili man lang kita ang biktima, ang mga kasundaluhan, apil po sila, no. Pero kana niagi naman o dili na nato gusto nga balikon. No, kay niagi na to siya. Meaning ato na tong nalampasan na to siya. Today, we gather in a solemn and significant occasion. The unveiling is a peace memorial. Kaya naman po, gusto kong i-highlight ano ang kahalagaan nitong peace memorial. That the price of peace is expensive. The road to peace is bumpy. In fact, very expensive dahil buhay ng tao ang nasakripisyo. Nagpapasalamat ako kay Mayor Vince Fernandez sa lokal na pamahalaan ng Matanaw sa in-ensuring na may tayo itong simpleng edipisyo na ito at sa commander ng 39th Infantry Battalion si Lieutenant Colonel Tony Solamo for facilitating the erection of this very important edifice, a peace memorial. Sa amin po, sa ngalan ng 1002nd Brigade, we will continue to support yung conflict transformation. Conflict transformation wherein ang sinusulong po namin ay na masiguro na yung mga dating rebelde, mga mamamayan sa dating mga conflict-affected areas ay
maging produktibo at masiguro na yung kung mayroon mang mga animosity, mayroon mang mga hidwaan, ay magkaroon ng community healing and reconciliation. Ang hidwaan ay mananatili. Conflict is an inevitable aspect of our life. But remember na ang hidwaan or conflict hindi kailangang maging marahas. Hindi kailangang maging violente. We can solve or manage conflict peacefully. Masustain ang atuang kalinaw o kapsay sa atong pinalanggang lungsod sa Matanao. Among ipasalig, samtang ako pa ang Vice Mayor sa lungsod sa Matanao, among ipasalig, sirs and ma'am, na dili yun na mo dugayon, dili na mo dibatihon, dili na mo babagan kung unsa man nga mga balognon o pondo nagikinahanglan sa atong pinalanggang mayor aron sa ingon niya na mas ato pag yung mapalawig ug makabot yun ang tinuod nga kalinaw kalambuan dinhi sa atong lungsod sa Matanao ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Davao del Sur. Kinahanglan nga atong dawaton ang kabaguan kay kini mo'y maghatag natong oportunidad nga mulambo sa atong kaugalingon o sa atong pamilya aron pod ma-provide nato ang atong mga panginahanglanon sa atong mga kaanakan. So kana lang siguro as we honor the lives of those soldiers, fallen soldiers nga gihatag yun nila ilang kinabuhi aron makapot na to ang tinuod kalinaw din sa atong lungsod sa Matanao. Nalipay ko sa panghitabo karon no nga nagkahiusa ang tao diri sa Barangay Asbang, Barangay Kulonsabak. Sa katibukan sa ato ang munisipyo sa Entero Davao del Sur nga ato ang patgangon ang terorismo, undangon nato ni siya kay aron makasulod ang ato ang maayong pag-alagad sa mga tao. The Peace Memorial is a lasting tribute to their unwavering dedication, love for our country, and the commitment to ensure a brighter future, not just for Matanao, but for the whole of Davao del Sur. Today, we are not just mourning our fallen heroes, we are celebrating their lasting legacy. A legacy that drives us to pursue peace with renewed vigor. Let us also remember and pay tribute to the many unsung heroes we may not have fallen in battle, but they devoted their lives to ensuring that peace remains a reality in our land. Sa Asbang ato sir, mura ka ng out na sa mapa. E unsa ka, wala na gyud tay investor, wala na tao kung musulod og Asbang. Pangingon nga Asbang, wala na gyud mosulod. Kahadlukan. Kahadlok na. Ikaw bilang isa ka sundalo, kabalo na ka unsay may tabo dira. Swerte lang ka, maka-retire ka nga wala kay damage sa lawas. I call the attention also of the barangay captains and the barangay officials, locals, na magtulungan tayo. Kasi gusto niyo nang maging maayos yung buhay ninyo dyan. Then we cannot do that kung wala yung indulgence ninyo. So, yun, may place akong king na kung may mga kamahan kayo na nandun sa kabila, pwede ba pakiusapan natin para mag-surrender. Kung pwede mag-surrender, yun nga, nag-offer din ako kung may surrender. Part of my intelligence plan, yun, inibigay ko. So, ang dakong kausapan karon sir, kay balik ko sa pangiko na panginabuhi na mo. So, nasuslisod lagi kayong panginabuhi na mo, sir. Kanang dala ka na nga mong trabaho, katulagi mamalingkim pero karon ang kausaban una kausaban katag so karang among dalan 2017 porma na ning karsada na ana ni siya pero mo lang gihapon sa amo sa kasamtangan sa amo ang pagpuyo minus pa lang gihapon ang tao bisag na anay karsada pero wala pa kaayo makaporma ang mga tao maliban sa amo ang tulo ka balay ang niuna nagpuyo dire. Dagan ang sulod sa pila ka bulan gikan paghuman sa karsada mo atong hinahinay na migdaghan
hinahinay po og kadibilaw po nga mo ang pagpuyo tungod lang ani nga karsada. Kinsa ko'y magtuo nga gikan diya nga dala na paingon dito sa Columbio, paingon dito sa South Cotabato, moagi kag Lutayan. Kana I was there just recently 2 weeks ago. Grabe na kasimentado ang lugar. So kini asinso na gyud. Asinso na gyud ang diya sa Matanao. Kini inspirasyon nga kung walay kalinaw, dili nato ni siya matagamtaman ang progreso sa area diya sa Matanao. Okay, nakalinaw na kayang pagpuyo kinang Cave, wala na mga problema sa kaya naman ang dakong kausapan gawas sulod na ang mga tao diri. Katulo nga kausaban, salamat na mo sa tourism, Matanao tourism po. Kay kining mga tao diri na sila yung mga trabaho sir ba, no? Kanang mga guide sa una sus grabe nang mga urnal magkuan karon nagkuan na anay mga gagmayng sweldo sa atong munisipyo. Nag-hire ang tourism o kanang cave guide, mao to isa ko didto kay ang among area mong good is nakuha siya sa tourism, mao tong gitukuran og kanang building sa tourism sa province. Then ingon ang amo ang kanang pangulo sa barangay is priority daw mi, mao to pag-hire sa tourism isa na ko ato nga nakuha po. Then dako pud kong pasalamat kay nakatabang-tabang na pud sa amo. Dito nagsugod na ako ang kanang kakuan sa ako ang kinabuhi kanang nakaluag-luag na ko gamay. Then hangtod nga nakasweldo na ko, naka-allowance na ko, dako din siyang tabang sir. Binigay ko na kay Clover yung tawag nito yung power niya kumbaga. No? Sabihin niya sa akin, kuya may mga applicants tayo dito, ganito. Sabi ko, unahin mo yung may-ari ng mga lupa o yung katugabi, may-ari. Diba? Na-i-employ. Para ma-employ sila. Para siyempre, to encourage also kung may mga ganong tawag nito, tourism sites. Last 2 years ago or a little bit 3 years ago, ang instruction talaga sa akin ni Mayor is to establish and develop tourism, especially para magbigay ng additional trabaho para sa mga taga-Matanao. Actually, ang iniisip ko kasi hindi pwedeng ako mag-work lagi. No? Kaya I have other kasi problems to attend work. So sabi ko, para may focus dyan, kailangan meron talagang departamento na tututok. So that is why na tao yung tourism office. Very amazing siya. Parang talaga ako na ang ganun to palang ng kuweba kasi ang tagal ko nang nabubuhay ngayon lang ako nakapasok ng kuweba. Dito pa sa area ng Matanao. Ganun ba? Yes, sir. So na-amaze ako. Ganito palang feeling. Ang ganda pala talaga ng mga caves dito. Sa dulo ng Sob-on Cave ay makikita ang isang malaking butas kung saan nakakapasok ang sinag ng araw. In fact, nakatingin ako dito sa taas ngayon. Pwede sana itong maging exit sa ating mga turista. Pero mahigpit itong ipinagbabawal ng ating Department of Natural Environment and Natural Resources at lalong-lalo ng Municipal Government of Matanao. Ipinagbabawal ito dahil makikita natin walang senyales na paakyat. Hindi nilagyan ng hagdanan dahil delikado. So, ibig sabihin din, ang lahat ng turista, lahat ng cave guides ay talagang babalik sa kung saan sila pumasok. So hanggang dito na lang sila, pwede silang magpahinga dito, pwedeng mag-take ng pictures, at pwedeng magmuni-muni ng bahagya. At ibig sabihin din ng butas na ito ay pwedeng pumasok ang isang malaking volume ng tubig. So pwedeng dito ay bumaha. Pero may safe zone ang ating mga turista. So, sa kanan ng bahagi ng exit point or sa dead end ng Sob-on Cave ay may taas na bahagi. Kaya kung sakaling ang ating mga turista inabot ng ulan at baha dito sa loob ng Sob-on Cave, pwede sila dito umakyat upang maging ligtas at hihintayin na lamang nila ang rescue. Meron naman silang whistle upang tumawag ng rescue sa iba pang mga cave guide na nandoon nakaantabay sa labas ng Sob-on Cave.
We also we got surprised na naging tourist destination siya. In fact, hindi ko ma-appreciate ang view na ito kasi walang daan, hindi pa ganito simentado. It was only 2016 no na nagkaroon ng ganitong magandang road. Ang isang inisip naman ng isang businessman, sir, is dapat ang unang tanong niya dyan, secured ba tayo dyan? Yes. Wala bang mag-extort dyan? Oo. Hindi ba maalanganin yung buhay natin dyan? Yan ang mga unang tanong. So, since nalaman nila na wala ng kalaban, insurgency free na ta, NPA free na ta. So, yun, pumasok sila lahat, sir. Ang dami nang nabuo na mga negosyo dyan, sir. First of all, I thank God so much na meron kaming ganito. Oo, kahit simple lang siya, but it was God who directed us, who guided us na mag-put up ng ganitong kind of business. And the LGU, they're very supportive. Ginaguide nila kami, especially Ma'am Clover, who's the head of Matanao Tourism, with Mayor, Vince Fernandez and company. They're very supportive. It looked really impossible kasi since as you said earlier, nanay Balutakay, nanay Kapatagan, but di kami nag-lose hope kasi especially si Mayor. Pag makita kasi niya na what Matanao can offer when it comes to our beautiful landscapes, atong mga caves, na foresee po ni Mayor na since gwapo na po ang mga dalan, maganda na yung mga daan namin, na ano rin yan na investments will come or investors will come. And then eventually, si Humbled by Nature is one of those na bumili ng property and nag-take risk. Take risk yun siya, sir, sa Matanao. I think Matanao will go a long way, no? So, mo na siya ang tanaw karon sa ato ang local government unit. Naatay mga facilities na gustong ihanhaay sa ato ang leadership karon, and of course from the local chief executive down to the Sangguniang Bayan, no, with the leadership of Vice Mayor Eric Agbon. Gitanaw nila na sila kanang prediction, no? That is why they are putting some of the resources para ang ato ang mga facilities will somehow kanang maging ready siya. Sobra pa sa nalipay, sir, ang kumuhang kabahin karon. Kay ing nangano nganong malipay mi ug daghang silang bisita. Murag na apil pud mi sa ilahang kalipay nga bisag resorts ng ilaha diha. At tungod sa piyansahan na ang area, mo nang musulod yun, mulaag yun sila. Sa karon, sir, nakabalik ko dito, sir, tuwang last month, sir, nakita na ko dito, sir. Dako kayong pag-improve sa lugar dito, sir, kay daghanag mga may resort na kanang may ano na gani, sir, may paliguanan na. Tapos ang dalan nindot na, nilaos na og Betalpitak. Dakong pabago, sir. Ako sa tinuod lang, mauna jud niya akong passion kaya mo sapit na ako mag 3 years po, mag cave guide. Malipayon ko, sir, uy, kay every sweldo, di ba? Lipay kayo mong obra ka, sir, sa imong hinaguan. Lipay kayo ko, sir, nga nahimo kong isa ka cave guide. Salamat karon, sir, kay mga sundalo okay na kayo. Nade mga project kanang daycare center na mo kanang so salamat sa langit ang mo kalipay karon, sir, kay ni ato ang tud karon. Maay na sila mutagad sa mga, muhatag sila mga livelihood, mga project. So ang ato ang sumpitayan na mo dili na sa gobyerno na, sir, okay na ako. Mga bisan ang mga pulis ato. Naging mayor ako, tapos nagawa ko yung gusto kong gawin para sa kanila. Iba kasi yung local chief executive ka talaga. Kasi yung time na nagiging vice mayor ako, parang legislation ka lang. And then you can suggest to the mayor. But then, iba kasi yung concept mo na tuloy-tuloy siya, di ba? Tama. Sometimes kasi pag agresibo ka, mawalan ka ng gana pag maputol siya. So yung naging councilor ako, tatay ko naging mayor, sige ako suggest sa kanya, iba yung concept niya, iba yung kanyang pananaw eh. Sabi ko pa, unahin natin yung roads. Kung hindi niya inuna yun, bumili siya ng equipments, which is a great help also sa municipality. Kasi hindi man pala pwedeng gawing concrete lahat, di ba? Kay it will entail a big cost man. Correct.
So, ang ginawa niya, bumili siya ng equipments para malagyan ng daan lahat ng mga barangays. Para may opening of roads. Yes. May maintenance. Yes. Na hindi ka kailangan Yun yung concentration niya before. Sabi ko, yun ko na-realize nung naging mayor ako. Ang unang-unang pasalamat na mo ani sir, ang amo ang gobernador si Gobernador Dudut Kagas sa una iyahan ning project ning karsada diri. Ikaduha na karon ang waong pasalamatan si Ma'am Ibon kay siya ay nag-continue dili gyud di ay may pasagdan sa ato ang panggobyerno karon. Na ilabi na sa amo ang mayor si Vincent Fernandez. Dako pud kayo ako ang pagpasalamat kay sa isa iyahang gitutukan karon sama aning diri sa bukid panginabuhi sa mga tao. Damo ra ko diri siya nga tanan katawhan magkahiusa. Nga wala na ilaid bito nga kanang mag tamusabwag pag kanang kagubot diri sa ato sa among barangay. Kaya kung sa plano sa LGU daagid ko nga kapitan kad pagita sa atong armed forces usap po na sila nakapa-peaceful ang barangay. Habang may support pa tayo ng ating local chief executive kasi some other tourism officers, they wanted to work really based sa mandate, pero may ibang munisipyo din kasi na hindi turismo ang kanilang gusto, iba din yung kanilang focus. So, ano lang yun siya, nalagay lang talaga tayo sa tamang panahon, tamang tawag nito. Right time lang yun siya, sir, na ako nabutang diri. So I can move around. You have the budget, you collaborate with the agencies, the AFP, sa inyo, sir. So, maganda yung ano. Dako ang challenge, sir, sa peace and order by that time. So, naana po ilaing plano ang 39th ID, I think, and ang leadership karon kung how we will go about it, no, to safeguard ang ato ang locals and as well as ang ato ang tourists na moabot sa munisipyo of Matanao. So eventually, it will generate jobs. So pag may trabaho ang mga tao, sir, lesser ang kawat, lesser ang criminalities, kay mabisi naman na sila sa panginabuhian nila. So I think tourism and peace goes together. Napaka-thankful ako na nandyan yung tropa na to support me along the way kahit na ang daming instructions na ganito, ganyan, kailangan natin mag-effort. Kasi kung ako lang ang gagalaw, hindi man magiging successful. Yes sir, tapos yung stakeholders natin, kung wala sila, wala din. Local government units natin, syempre yung mga kasama kong officers, yung battalion commander ko, kung ano yung guidance nila, syempre kailangan ko rin magkaroon ng liwanag, kung ano yung mga gandang, kung ano yung guidance niya, doon din naman ako mag-stick. So hindi lang ako, kumbaga ako isa lang sa mga mukha. Opo. Pero ang tunay na nasa likod ng tagumpay is yung kasama ko na officers at the same time yung tropa and stakeholders. Alright. Ang amo ang gustong mahitabo sa amo ang tagsa-tagsa kakaugalingon nga makapadayon paghihapon sa pagserbisyo sa legal nga forma pinaagi sa amo ang asosasyon o pagsuporta no sa atong gobyerno nga nasabtan gid kaayo nila nga dako gid ni papel mo nang dako gid kayo ang among kalipay nga nakaserbisyo mi mapanday gid na mo mapundar ang usa ka disinteng panginabuhian makabaton o kanang kalipay ang katawhan sa samtang nagapanginabuhi di wala na siya risgo sa iyang panginabuhian pinaagi sa pagtinabangay nato magtibali ana ang amo ang simple lang kaayo nga kanang direksyon sa kinabuhi sa katilingban. Maningkamot jud ko sir nga dili na gyud sila mobalik og maningkamot pa jud ko nga o kung unsa man kalambuan ang naabot karon nga mopalambo pagyud ang sa Davao del Sur pamaagi sa among pagsuroy-suroy sa area nga sa maabot pagyud ang peace nga dili na sila mobalik na musulod na dayon
mga investors musulod pagpadayon nga dili na sila maghuna-una og duha-duha nga musulod ya kay nana ang 39IB na ang army nga muandam nga mag-secure sa ila. Okay. Happy ako, very happy because hindi ko inaasahan na ako sa tingin ko kulang pa talaga, but then at least nabangon ko yung sa Matanaw. This is